guys, no? Next natin is yung LTG. At least i-point natin kung saan yung breakout. Okay, on the upper side, kung like here. Kasalukuyan siya nag-uptrend, no? Okay. And yung sa ating RSI is nasa nearly 70 siya. Okay. So, wait for it. Kasi baka siya mag-bounce dito sa resistance niya. Okay. Yan. Pag gumuhit kayo ng resistance, guys, okay? Yan. This one na. Okay. Kanina nandito siya, di ba? Okay. Dito siya. Ayun. Nagkataon na wala siyang wick. Okay. Itong dalawa na to, yung high, itong actually, tweezer top to. Okay. Okay. Tingnan natin kung ano yung highest dito, tingnan nyo, Okay. High 1220 and then start 1220 rin. Okay. So tweezer top siya. So most probably magda-down nga siya. Okay. Alright. So I mean, pagka nag-plot ka, okay, doon ka magpa-plot sa body. Di baling may wick doon. Halimbawa, okay, halimbawa ito. Dito yung top, halimbawa. Doon ka sa may body. Okay? Tapos lagyan mo na lang siya ng another line. Yun. As if this, yung nasa inside niya is maliit na rin dyan. Yan yung kanyang area. Okay? Kasi yung story is pinush siya, So, nandito yung strongest resistance. Okay? So, kung sa, like here, okay, like this candle, okay? Or dito na sa, ano yung story na sinabi ko sa inyo, na i-share ko sa inyo. Dito yung kanyang strongest support. Kasi doon siya nag-close, I mean, this one is dito siya nag-open, dito siya nag-close, okay? Pero, pinush niya yung, dito yung kanyang opening kasi, So, yung kanyang weak, as second support mo yun. Alright? Next natin yung SMC. So, wala pa to, sa mga sasakay. Wait lang. SMC. Ganun lang, guys. Lagyan nyo lang ng check and cross mark kung sasakay na ba kayo or hindi pa. Like for example, itong si SMC. Okay. Like here, yung support line niya is dito. Dito tayo kukuha. Ayun. Ayun yung body niya. Dito siya nag-close. Dito tayo kukuha ng strongest line. Yan. Of support. Okay. So, tingnan natin kung hindi siya mag-continue dyan. Pero, sa kanyang trend, pwede mo siyang i-consider, Dito. Okay. Ayun. Kung magkakaroon ng breakout dyan, pataas. Alright. Always consider mo tong RSI, na above 50. Okay. So, wait pa rin itong si SMC. Okay. Cross out muna siya. Okay. Anong next natin na fair value? Mirror. So, yung mga previous video natin, inuna natin yung undervalued, di ba? So, ito yung fair value. Okay. So, nagkakaroon dito meron ditong bearish divergence. Okay. Bearish divergence, peak to peak, Peak to peak is yung bearish divergence natin. Saan dyan yung, ito. Peak. Okay. And then, peak. Medyo nagpo-point pababa. Okay. So, let's see. Actually, ito, tinitreat nila yan as tweezer top din, Pero, ang tweezer top and bottom, kailangan magkapantay, nagkaroon ng wick. Okay? So, see, ang tinitreat nila dito is yung body. Ini-ignore nila yung wick. Like this one, see? Nagkaroon doon ng swing down. Diba?
magkapantay yung body nila, oh. Yung closing and opening. Kung saan siya nag-close, doon siya nag-open. Okay? Ini-ignore yung wick. Madalas ko nakikita yan, guys. Kayo, papansinin niyo yung mga ganyan. Okay? So, cross out mo rin tong MER, no? To monitor lang din yan. Okay? Next na blue chip natin is ARIT. Ayan, ganyan. Ikaw cross out nyo lang sa list nyo. Weekly is monitor natin tong mga blue chip stocks. Actually, nagdo-downtrend na dito sa yung momentum indicator. Okay? Nawala na siya ng momentum. Ayan, nagdo-downtrend na siya. Okay? So, yan kasi susunod siya Yung kasing price is sumusunod siya. Like here. See here? Okay? Sumusunod palagi yan sa yung momentum indicator. Ayan, susunod siya. Nalilate siya or nagko-confirm. So, kaya ang sinusunod yung momentum indicator So, nagkakaroon meron na ditong bearish divergence sa momentum indicator. Tingnan natin yan, susunod siya. Okay? So, cross out muna natin yung ARIT. Kasi ang hahabulin natin dyan is yung magra-ride on ka na ba sa stock at meron na ba siyang potential na mag-uptrend, diba? So, in this case, wala pa tayo nakita sa ARIT. So, pass muna, diba? Yung number 1 natin sa financial, no? Financially strong itong Century. Okay? CN. Saan na ba yung FB? Yun. Century Pacific Food. Okay? Talaga naman na nag-uptrend siya, no? Okay. Hindi siya nakakarating dun sa oversold area, no? Mabalik siya agad sa taas. Okay. Actually, dito ang kanyang resistance. Okay? Ito guys, ang resistance niya. Ayan. Tapos guhitan mo dito ng isa pa. Ayun. Okay. So, pag pumakabila dito. Okay? Pumakabila yan dito. Actually, meron dito Ayan. Ito kasi sa current, ando doon siya, no? Ito yung line na to. Ayan. Okay. And then this line, ayan, Okay, sabihin nyo natin mga area of resistance yan. Ayan. So, kung makakataas siya dyan, okay, makaka-breakout siya dyan, dito ka sasakay dyan after nitong price na nasa above than 44.95. Ayan. Mag-uptrend na siya dyan sa 45. Okay? Pero kung ito ang kanyang lowest, titingnan natin yung kanyang mag-ano tayo ng extension, Vivo extension. Okay. Ay, ano ba nangyari? Again, dito siya, no? Kung ito yung pinaka-highest niya, gawin natin yung highest niya. Then ito yung pinaka-lowest niya, no? Dito, tama. Dito tumatama, titignan mo kung saan siya tumatama, guys. Ayun yung plotting natin, The same yung level niya, So, doon siya. Okay, ang magiging target mo lang is up to 47. Okay, kung magdidire-diretso siya. Okay, so after nitong after ng 47, okay, ayan, pwede ka mag-target dito 55. Okay, or may nakikita ako dyan, guys, mukhang mag-head and shoulder siya, di ba? Ito, mukhang mag-head and shoulder siya. Ayan, yung kanyang left shoulder. Ito yung center. Tsaka dito. Let's see. Okay. So, pause mo na yan. Ito, monitor mo na. Okay. Itong CNF. Kasi late na rin kung sasakay ka dyan So, to be safe, monitor mo muna. Right? Okay, next natin yung ICT.
ICT. International Container Board. Container Terminal. Okay. Hindi pa dumiretso rin, ano. Nagkaroon pa ng bitin. Okay, pagka yung mga bitin na ganyan, hinahantay ka talagang bumagsak. Ang mukha nito, bitin kung nandito. Antayin mo na yan dito. Antayin mo na. So, wala pa yan. Kasi andito naman ang magiging support niya. Tapos, kukunin mo rin ito pangalawa. Mag-aantay ka rin. Okay? So, wala pa tong si ICT. Wala pa sa ating timing yan. Okay? BPI. BPI is currently uptrending eh. Okay? Kung nakas mo siguro to. Currently uptrending siya. So, pwede ka dyan sumakay kung feel mo. Okay? Ayan eh. As long na hindi siya magbe-breakout, naka-ride ka lang. Okay? Anyway, may dividend yan eh, 'di ba? So, it's up to you guys kung sasakay ka. Okay? Or, bago ka sumakay, antay mo magkaroon ng breakout sa kanyang resistance. Here, number 1. Okay? And, ito yung pangalawa. Ayan. Okay? Tuloy yung mga resistance niya. Previous resistance is dito. Okay? Tapos, magre-retest. Tapos, be-breakout. Tapos, ayun. Ito yung mga sa 1 day yan. Yung mga peak na yan. Yun ang kanyang mga resistance. Ayan. Peak. Ayan. Makita mo naman sa RSI is above 50. Ano? Okay. So, pwede ka mag-ride. As long na nag-a-uptrend siya at hindi siya magbe-break dito sa line ng ating resistance. Yung resistance natin is ginawa natin sa trend line. Okay, yung kanyang uptrend, yun ang itinreat natin as resistance. Instead ito, yung horizontal. Okay, pwede yan guys na gagawin. Okay, as long na hindi siya mababa sa 50, lagi ka nakatingin doon. Okay, so after ng BPI, AC, okay, balik tayo sa weekly, no? 1 week. AC is downtrending. Wala pa. Downtrending eh. Okay? But downtrending kasi itong lower na ito is mababa yung sumunod na lower. So, wala mo na yung CAC. Okay? Pwede ka sanang sasakay kung nagkakaroon na siya ng ito, kung yung trend dito is nagkakaroon na ng breakout or galing siya rito sa over sold, tapos papanik siya rin sa 50. Dalawang option, ano. So, wag muna. Although meron siya rito parang pin bar, no. Meron naman suot din doon. Okay? Tsaka hindi ito yung pinaka lowest. Okay? Wala rin siyang volume, ano. Medyo mababa. Okay, so cross out muna natin yan. AC, MBT, Metrobank, yan, Metrobank. Metrobank, pwede kang mag-ride yan. Okay, actually lumihis na siya eh. Lumihis yung kanyang uptrend eh. Nagkaroon doon dalawa. So, nagkaroon doon. Usually, baka magiging tatlo yan eh. Babagsak ulit siya. Babagsak doon pero papataas pa rin. Magkakaroon siya ng double top sa rito. Double bottom sa rito, tsaka sa rito.
So, tingnan natin. Okay? As long na hindi magkakaroon ng breakout dito. Kamukha dito, diba? Kita mo yan. Nagkaroon siya ng breakout, bumaba siya. Ayun, doon. Bumaba siyang ganon. Okay? So, tingnan mo to. Dito ka naman nakatingin. Okay? Usod na lang natin to. Sorry. Ito. Usod na lang natin. Yun. Okay? Hindi siya magkakaroon ng breakout. Yan, on the downside. Okay? Pwede kang sumakay dyan. O habulin mo lang yung mga dividends. Ganyan. Okay? Next natin is GFC. Pero mas maganda kung yung stock is nasa baba. Tapos, doon ka magra-ride on eh. Okay? Yung GFC. Hindi ka makakasakay dyan kasi hindi pa nagkakaroon ng breakout dito sa yung RSI. Okay? Like here, tingnan mo tingnan mo dito umarang yung yun. Ayun papataas na siya. Okay? Usually nagkakaroon siya ng ganun. Okay? Ayun nagkakaroon din siya ng trend sa takbo nitong RSI, yung line. Meron din siyang trend uptrend, downtrend, sideways, uptrend, downtrend. Tingnan mo kung magkaroon siya ng breakout dyan. Downtrend. Okay? Mag-ride on kapag nagkaroon na siya ng lumipat na siya ng trend dito from downtrend, sideways, ayan. Uptrend na siya. Okay? Wala pa tayo sa GFC. Cross out muna natin yan. To monitor lang muna. Glow. Iba pinindot natin. Okay. Glow. Ayun. Nagja-jump itong ating wala pa tong glow. Okay. Ayan. Wala pa siya. So, pababa yan ganun. Okay. Tingnan mo yung next support niya dito and dito. Right? Yung ganyang mga support yun. Ayan, support. Ayan, support. Okay. So, wala pa yan. Glow. Cross out muna natin. Last na fair value natin is EMI. Okay. Emperador. Although nandito na siya sa sa oversold area. Actually, pantay ang kanyang oversold area. Meron tong bullish divergence. Okay. Sorry. Akala ko nasaan tayo. Okay. Dito. Tingnan mo. Pantay yung kanyang RSI. Okay. Tas pababa siya. Okay. Pababa. So, pataas na siya. Okay. Meron siyang bearish divergence. Sorry. Bullish divergence. Okay. Meron siyang bullish divergence. Okay. Parang nag-double down na rito or nag-double bottom na yung kanyang RSI. Okay. Kasi dito is very quick. Okay. So, malamang yan is mag-up yan. Okay. So, nasa sa'yo kung magra-ride ka dyan sa EMI. But for me, yes, magkakaroon na yan ng pagtaas. Okay. Tingnan natin sa 1 day. Right? Actually, triple bottom pala yun. Okay. Hopefully, papataas yan. Okay. Ayun, pataas na siyang ganun. Medyo slowly lang. Kasi pag pababa is mabilis ang momentum, tas pag papataas is medyo mabagal, So, yan na yung last natin.